nagpanic lang po si nanay sa kwento ko about po sa student lang po ang mag-o-opera po sa charity po. Kaya in-explain ko po kanina sa PGH po. Sige, kausapin na natin agad-agad. Ito po yung humingi ng tulong sa atin noong nakaraan. Yung taga Plaridel, Bulacan ho, mga kababayan, ano? Yung nanay ho na tumawag sa atin at nag-trending nga ito dahil nga po sa ang akala ho ng mga iba ay tinutulig siya o kumbagay binabanatan ho natin ang PGH. Hindi po. Kahit balikan ho natin yung ating programa last week ay hindi po natin ipinagtatanggol pa nga ho natin ang PGH. Kung alala ho ninyo. Mga kaibigan, na hindi tayo naniniwala doon sa sinasabi ho ng doktor, siyempre yung ina nung pasyente, alam nyo ho, aburido rin ho dahil kailangan maoperahan yung anak bago man ito magtrabaho muli dahil isang OFW, ano po? Opo, ngayon, ang sinabi ho na, nandyan na ba? Nandyan na? Ang sinabi ko po doon, kung babalikan ho natin yung nakaraang episode po natin, ang sabi ko ho doon, hindi po ako, ang inyong lingkod, ang naniniwala doon po sa sinasabi ho nung doktor. Laban po sa sa PGH. Well, kanya-kanyang opinion niyan at komento ng reaksyon ng mga netizens. Anyway, nasa linya si Edna, Edna Lizana ng Plaridel, Bulacan. Edna, magandang hapon. Ganun din po. Alright, Edna, kumusta? Kumusta kayo ng anak mong si Glenn? Okay naman po, sir. Okay, nasaan kayo ngayon? Pauwi na po, galing po kami sa PGH po kanina. Galing na kayo ng PGH, kasama si Glenn. Alright, nakausap nyo, sino nakausap nyo mismo? Si direct po ng PGH po. Sinausap na po kami kanina at saka po ni Doc Jonas. Ano, I'm sorry, yung? Si Director Legaspi po. Derek Legaspi. Si Jonas. Si Doc Jonas Legaspi. Opo, si Doc Jonas po, Opo. Ano naman, kumusta naman? Kasi dumating nakarating sa kanila yung yung pag-uusap natin on air at hindi naman natin, sabi ko nga, hindi natin sinisiraan yung PGH. Ang sinasabi ko, yung doktor mo ang nagsabi kasi tama, yung doktor, yung attending physician o yung doktor. Lang po. Nagpanic lang po si nanay sa kwento ko about po sa student lang po ang mag-o-opera po sa charity po. Kaya in-explain ko po kanina sa PGH po. Anong sabi naman nila? Piniliwanag po nila sa akin na hindi naman daw po estudyante. Meron daw po mga doon na mag-a-assist po. Okay. Basta po sa charity. Alright. Okay naman po, nakaintindihan naman. So, ano na ba tayo? Matutuloy ang operation? Itatawag na lang po kami, sabi po ni Doc Jonas. Sige, sandali lang, Edna. Nandyan ka na rin lang. Nasaan ba kayo? Nasa bus? Sa bus na po, sir. Pauwi na po. Nasa tabang na. Pero okay naman. Okay naman ang pag-uusap. Po yung pag-uusap namin kanina. Alright, kasi nasa linya na si Dr. Jonas De Rosario ang ating director sa PGH. Alright? Opo. Okay lang ba? Nandiyan ka lang saglit? Diyan ka lang muna? Okay po. Okay. Nakasama na ho natin ang director ho natin ng PGH, si Dr. Jonas De Rosario. Doc, magandang hapon. Magandang hapon. Ito ba si Sir Joel? Si Joel po ito. Opo. Sir Joel, I'll just to first correct, hindi po ako ang director ng Philippine General Hospital. Ako po ang spokesperson. Ay, sorry. Akala ko ikaw na ang director Pasensya na. Ano po? Sige po, nakikinig po ako. Kasi dati naman nakakausap ko na kayo doon sa kabila pa nung ako'y nasa kabila Yes. Anyway po, Joel, ang unang-una ay salamat sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon para medyo linawin naman ang mga pangyayari. At totoo naman na na-meet na rin namin yung mismong pasyente at yung mother. In fact, una kasi naming nalaman yan, may nag-message sa amin o nag-send ng Viber kasi nga yung lumabas na balita na medyo nabahala rin kami at napakinggan ko yung segment na ini-interview mo at nakasulat kasi na parang pagkakasabi nga ni Lola at yun naman daw ang pagkakasabi sa kanya ng kanilang doktor na
kung magpapa-charity ay estudyante ang mag-oopera, no? Yeah, So, yes. at naalala ko rin na gusto ko rin magpasalamat kasi ikaw mismo parang nahulog ka rin sa silya, di ba? Parang hindi ka makapaniwala Opo. na ganun ba 'yon, di ba? So, dali-dali po kaming nakipag-ugnayan sa istasyon nyo. Nakuha namin eventually yung contact number ng family. At tatawagan ko po yung pasyente mismo. Tapos nakausap ko rin si Lola. Actually, hindi ko kaagad nakausap si nanay dahil wala. At I think nagkaroon lang ng konting miscommunication. So ang ginawa namin para mas maganda, kasi sabi ng director ng PGH, si Dr. Gap Legaspi, ay reach out to the family at actually sabi niya kung talagang kung kinakailangan kahit ako na ang mag-opera doon sa pasyente dahil si Dr. Gap Legaspi, ang aming director, ay isang neurosurgeon, no? And let's reassure the family na hindi estudyante ang gagawa. So, finally po ay actually nagkaroon kami ng magandang meeting kaninang umaga at doon namin nalaman na si nanay ay OFW, na siya ay nagtatrabaho sa Dubai. Opo. Na-meet namin yung 24 or 25-year-old nating pasyente. At yun, pinag-ugnay ko sila tsaka si director at nagkausap kami. Ayun, mabuti naman. Kasi kaya nga, nung nalaman ko kasi yon, hindi ko binubuksan yung ano na yon, yung na-post na yun namin dito. Nung ano kasi, nung binuksan ko siya, napo, flooded na, ang dami ng message. Sabi ko nga, sandali muna, bago nyo ako, sabi ko pagsabihan ng hindi maganda, kako nga rin nag-message ako doon, Doc Jonas, basahin yung, panoorin yung mabuti, yung video na yon, yung segment na yon, wala akong sinabing masama tungkol sa PGH. Actually kako, pinaglalaban ko pa. Ang sabi ko nga, actually, hindi, tama naman po yun. Hindi ako nakuha namin yun nung pinakinggan nga namin. Basically nga, kung babasahin mo lang kasi yung headline, para talagang parang napaka-negative sa PGH. Pero nung napakinggan nga namin yung pag-uusap nyo, ikaw mismo yung parang nagtatanggol sa PGH. Kaya doon kami nagpapasalamat. Kasi sabi ko nga, because of you, di ba, naalala nyo naman, kahit pa paano, sabi ko nga, wala pa ako rito, nasa kabila pa ako, nagkakausap na tayo. At noon pa man, kapag meron kaming inilalapit po, agad-agad natutulungan din. At saka nakita naman po namin na talagang ang PGH, ang takbuhan talaga ng lahat halos ng mga Pilipino, even po yung mga nagpapakemo, naooperahan, PGH is PGH. Sabi ko, hindi ako maniwala doon sa sinabi nung Dr. Di Omano, doktor nila, doon sa probinsya, doon sa Bulacan. Kaya sabi ko, nagalit ako kasi, di ba, nakakasira ho yung sa PGH po yung sasabihin nilang gano'n. Kaya sabi ko nga, mabuti na lamang nagkausap po tayo at may parating. Opo. So ano naman, naintindihan ko kung saan ang gagaling ang pamilya nila. Si Lola medyo nagpanik. At sabi nga ni nanay at ng pasyente, hindi rin nga nila alam na biglang tatawag si Lola sa'yo. At ganun nga nangyari. So nakausap ko si Lola, sabi ko na lang po na pasensya na po, naintindihan namin kayo doon kayo nanggagaling, pero sana intindihin nyo rin po kami na may reputasyon din po yung PGH na pinangangalagaan. So, ngayon, moving forward po, ang nanging situation ay ganito, no? Si nanay, siya naman, to her credit, sabi niya wala siyang problema sa doktor ng anak niya. Huwag na natin banggatin yung pangalan. Pero yung doktor na yon ay maayos naman kausap at mabait sa kanila, no? At sila naman ay tinatry nila kasing i-clarify magkano ba magagastos, no? So ang nakukuha ko is kami sa PGH, ang offer namin is tutulungan namin yung pamilya na maoperahan itong pasyente at magawa na as soon as possible. Gusto nga namin ma-admit na siya bago makabalik si nanay sa Dubai. Opo. Para naman bago siya makalipad sa Dubai ay makita man lang niyang naoperahan na yung anak niya. So we're making arrangements po na ma-admit na yung pasyente at kung ano po yung kakulangan sa kaperahan nila kasi binigyan po sila ng estimated cost at ang tingin ko po ay hindi pa nila talaga nakokompleto.
tutulungan po namin sila na maitawid yon yung pera na yon at kung ano man ay para maoperahan po yung anak nila. Alright. On our part, Doc, maraming salamat po sa malaking tulong na binigay nyo at sa paglilinaw. Pareho po tayo. Sabi ko nga po, ako naman po ay hindi ako papayag na ganun ang maririnig ko about PGH. Hayaan nyo po, yung nakaraan na segment po yon, ilalabas po namin ang segment na ito na malinaw po na hindi po yung sa kasiraan po ng PGH. Yan po ang may papangako ko naman po sa inyo dahil sabi ko nga po, malaki po ang tiwala ng bawat Pilipino, kami hong mga ordinaryong mamamayan, sa kagalingan ho ng mga doktor dyan po sa PGH. Matagal na panahon na ho yan, Doc Jonas, kaya hindi pwede ako magkamali doon sa sinasabi ko nga na hindi pwedeng estudyante yan. Walang ganon. Kaya sa paglilinaw lang din po. Kaya nagpapasalamat naman ako sa mga nakakaintindi at ako po medyo, sabi ko nga tama yung sabi mo, muntik na ako mahulog dito sa upuan ko nung nalaman ko nung uno eh. But anyway, sa tulong po ninyo, Doc, maraming salamat po. Pero matanong ko lamang po, kumusta ba ngayon sa PGH po? Meron pa rin ho ba tayo yung paano ba makatulong doon po sa kapuspalad na pwede hong ma-admit o maoperahan o nangangailangan ho ng medical dyan po sa PGH po ngayon, Doc? Opo. Sa ngayon po ay nabalitaan niyo po na nagdagdag po ng pondo ang ating pamahalaan para additional funding po para matulungan po ang ating mga pasyente na indigent at mga financially incapacitated, yung tinatawag po mga IFIP, nadagdagan po at para po yun ay pang-ayuda po. So sa ngayon po tuloy po bukas po ang PGH sa mga kailangang gamutin, mga service patients po o sa charity patients, yung mga iba po na medyo kapos din po ang kaperahan, pwede naman po talaga silang pumunta sa amin. No? Ang usually po talaga sa katotohanan lang, kung talagang kung gustuhan lang namin, lahat ay gusto naming ma-admit. No? Ang ating lang limitation lagi ay, Joel, ay yung availability ng room. No? Siyempre, maraming gusto makapasok, maraming nasa emergency room na kailangan i-attend to, kaya minsan talagang may pila po. Pero pag emergency talaga, napaprioritize naman yan. Opo. So, meron po kaming mga mekanismo now na halos wala po talagang babayaran yung pasyenteng mga talagang indigent na talaga eligible po, yung wala po. At yung mga iba naman pong hindi inaasahang mga ospital, emergency, nakakahingi rin po ng tulong at mabibigyan din po ng ayuda. Kagaya po nung ating gagawing kaso ngayon dahil alam po namin na actually na ano nga kami kay nanay dahil si nanay ay isang OFW na domestic worker sa Dubai. Yung mga ganyan po mga pasyente, talagang gusto po namin talaga sila matulungan at nakita po namin na si nanay gumagawa ng paraan para po maoperahan yung anak niya. Kaya may kipag-coordinate po ako sa kanila nang makahanap na kami ng room, no? Dahil gusto namin maoperahan na. Doc Jonas, matanong ko lang, ano bang klase yung gagawing operasyon doon sa anak ni Edna? Kasi parang ang sinasabi sa ulo ba yon? Ano bang klase ito? Oo. Ano siya, meron siyang tumor sa brain, no? Ang tawag ay cavernoma. No? Ano yun medyo, hindi naman malalim yung ano na yon, mass na yon sa utak ng bata. No? Kaya lang, ang naging effect sa bata ay kinukumbulsyon. No? Minsan nakukuha sa gamot lang kasi hindi naman madalas. Kaya lang ito nadadalas na at naapektuhan siya. Kaya at doon sa pag-aaral, talagang ang pinaka-main reason kung ba't siya kinukumbulsyon ay dahil dito sa tumor na ito na kaya namang operahan at pag na-operahan yan, we are confident na mababawasan o mawawala na yung kumbulsyon niya at siya na yung makakapagtrabaho. Gusto na rin talaga nung anak ni ma'am na makapagtrabaho. Kaya yun po. At bata pa naman siya, 24, 25 years old. Oh. Pero bakit kaya, yun po? Sa edad niya she's only 25. Pero
Meron siyang ano Opo, ano po yan, parang congenital na medyo ngayon lang lumabas. Talaga may mga bata medyo wala pang, ay may mga ganyang sitwasyon, mga ganyang kondisyon, no? Hindi po yan pambihira. Opo. Alright. Doc Jonas, bago kita bitawan, muli maraming salamat sa iyo. Pwede ba akong humingi ng mensahe para sa ating mga kababayan, lalo na ho yung umaasa po na ng malaking tulong po sa Philippine General Hospital, Doc? Opo, gusto ko pong una pasalamat po sa DWIC sa pagkakataon na ito. Ang PGH po ang isa, kung hindi ang pinakamalaki na government hospital, private, public hospital po na nagke-cater po kahit sinong pasyente, no? Kami po ay bukas, no? Nandito po ang aming mga eksperto. Handang-handa po kaming tumanggap sa lahat ng mga kababayan nating nangangailangan. At kami po ay nagpapaumanhin kung minsan po ay nagkakaroon ng mga miscommunication. Minsan po kailangan lang siguro talagang mas maayos na pagpapaliwanag. Pero sabi ko nga, yung PGH po, pag ginaano po namin, kami po ay pinupuntahan ng mga kababayan natin dahil ang tingin po nila kami na lang po yung huling linya ng pag-asa. Kaya po kami naman po nagsisikap na matugunan ito. Kaya sabi nga namin sa PGH, people giving hope. So sana po ay patuloy niyo po kaming tangkilikin at handa po kaming magserbisyo. Hayaan niyo po at dito po sa programa natin, sabi nga ho namin, siguro kung inyong mamarapatin ay magiging, kumbaga, isa kayo sa amin pwede sigurong tawagan ng PGH para doon pa ho sa ibang mga humihingi ng tulong kung paano ba ho ang kanilang gagawin, Doc Jonas. At maraming salamat, na-clear na ho itong usapin na ito. Malinaw ho yung pagkakasabi ni Doc, malinaw din ho yung pagkakasabi ko. May miscommunication. Siguro dahil na rin sa, alam mo yon yung ano na sila, nag-aalala sa kalagayan ng nung doon naman bata. talaga. Doon naman talaga nang gagaling si nanay, in-explain niya. Siyempre, kung ako rin ang kagaya ng isang magulang, marinig ko na sabihin na estudyante mag-o-opera. Teka muna, di ba? Siyempre, kahit sa isa niyang anak yun na pwede bang ganun lang, hindi ba? So, sabi ko nga kay nanay kanina, alam niyo po, yung minsan yung salitang estudyante ay nasa konteksto po yan. Ito pong estudyante, alam niyo po yung mga doktor, parang perpetual na estudyante kasi po talagang kami naman nagte-training pa rin, nagpapakadalubhasa, no? Kaya po yung estudyante, maaring ang ibig sabihin po namin yan ay residente or o kaya ay fellow. Ito po ay mga doktor na nagpapakadalubhasa pa. Pero hindi po ito yung estudyante na talagang walang kaalam-alam na parang pupunta dun sa operasyon na parang wala po, hindi po handa. Hindi po ganun po. Kaya nga nagulat din ako nung sinabi yon. At least malinaw na ho ngayon, Doc. Maraming salamat muli sa oras na ibinigay mo today. Nalinawan ng lahat, even ho yung mga manonood natin sa TV, sa Aliw Channel 23 at sa iba't ibang TV receivers natin. At siyempre, ganoon din ho sa radyo, sa DWIC 882 sa radyo. Malinaw, as in malinaw na malinaw.